Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Jerome at ang ibabahagi kong kwento ay isa sa mga pangyayaring hindi ko akalaing mararanasan ko mismo. Isang gabing halos ikapahamak ng kaibigan ko dahil sa isang larong hindi namin dapat ginulo. Nangyari ito noong 2016, second year college pa lang kami. Dahil walang pasok kinabukasan, nagyaya ang kaibigan naming si Jana na mag-overnight sa lumang bahay nila sa Cavite. Malaki ang bahay, luma ang sahig at kaunti lang ang tao sa paligid. Wala naman kaming masamang balak. Kwentuhan, pagkain at konting inom lang sana. Pero bago mag-alas 12, naisipan ni Jana na maglaro kami ng Spirit of the Glass. Tawanan pa kami sa simula kasi pakiramdam namin wala lang yun. Gumamit kami ng lumang basong maliit at mga ginupit-gupit na papel na may letra. Nagdasal pa kunwari ang isa naming kasama, sabay pinatong namin ng daliri sa baso. Noong una, hindi gumagalaw. Mga 5 minuto yata. Hanggang sa tanong ni Jana, may espiritu mendito ba? Doon gumalaw ang baso. Mabagal, parang hinihila mula sa ilalim. Tumigil sa yes. Kaming 4, napatahimik. Walang gustong umamin na nagtutulak. Nang tanungin namin kung sino siya, dahan-dahan itong pumunta sa titik. M, A, R, I, O. Wala kaming kilalang Mario. Si Jana ang unang medyo kinabahan pero tinuloy pa rin niya ang mga tanong hanggang sa may tinanong siya na hindi sana dapat. Mario, pwede ka bang magpakita? Agad gumalaw ang baso. No. Tawanan kami sa simula kasi pakihamdam namin wala lang yun. Pero hindi si Jana. Parang nanlamig siyang bigla. Guys, ayoko na. Itigil na natin. Tumanggo kami. Sinabi namin sa espiritu na aalis na kami pero bago namin mailagay ang baso sa gitna, bigla itong umikot ng mabilis. Hindi namin makontrol. Para bang may humahatak mula sa ilalim ng mesa. At doon nagsimula. Napabitaw si Jana at napasigaw, pero hindi malakas. Parang pilit na hindi makabuo ng salita. Pumikit siya, parang nahihilo. Nang tignan namin siya, namumula ang mata niya. Hindi sa pag-iyak, parang ibang klase. Singkit, pero galit. Hindi niya kami tinitignan, pero parang sinusuri niya kami. Jana, tawag ng isa pa naming kasama. Hindi siya sumagot, pero tumingin siya sa akin, diretsyo, walang kurap. At sa boses na hindi niya boses, sinabi niyang, "Hindi pa ako tapos." Nanlamig ako. Hindi niya tunog, hindi niya tono, hindi niya postura. Sinubukan kong hawakan ang braso niya pero bigla siyang umatras. Hindi parang natatakot, kundi parang naiirita. Kailangan niyong umalis. Sabi niya pero hindi nananakot. Parang inuutusan naman. Kailangan niyang manatili. Sino yung niya? Hindi namin alam. Sumigaw ang isa naming kasama para tawagin ang tiyahin ni Jana na nasa kabilang kwarto. Pagdating nito, tumigil si Jana. Parang naputulan ng lakas. Umupo siya at napahawak sa ulo. Wala siyang maalala. Kahit isang saglit ng sinabi niya, hindi niya kilala. Hinampas ng tiyahin ang mesa at tinakpan yung daso ng puting tela. Ayaw niya kaming palabasin agad. May ginawa siyang parang dasal habang pinapahawak niya ang rosaryo sa kamay ni Jana. Ilang minuto kaming naghintay bago siya pinaupo ng diretsahan at pinainom ng tubig. Pagkatapos ng mga 10 minutong tahimik, parang bumalik si Jana sa normal. Pero sa gitna ng katahimikan, bigla niyang natanong, "Nasaan ang baso?" Wala namang kakaiba sa tanong. Maliban sa tono. Matigas. Parang hindi siya. Ang tiyahin niya ang sumagot. "Tinakpan ko na. Huwag mo nang hanapin." Tumanggo si Jana.
Pero halatang may parte sa kanya na hindi tumanggap ng sagot. Kinabukasan, umalis agad kami. At habang papalayo kami sa bahay, napatingin ako sa bintana ng kwarto ni Jana. Nakatayo siya roon. Nakangiti pero hindi yung ngiti niya. At hindi siya ang nakatingin sa amin. Parang may iba pang nakasilip sa likod ng mga mata niya. Hindi na kami bumalik. At tuwing maaalala ko yung gabing yun, napapatanong ako. Kung totoong umalis yung espiritu, bakit hanggang ngayon si Jana hindi na bumabalik sa dati niyang siya? Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig at sa pag-ere ng kwentong ito.